Magandang araw, mga kalingwista. Ako po si Binibining Jana Hampong Maki. At sa video na ito, aalamin natin ang paraan at punto ng artikulasyon. Kung curious ka kung paano nabubuo ang mga tunog sa ating bibig kapag tayo ay nagsasalita, tama ang video na pinanunood mo. Pero bago ang lahat, atin munang bigyang kahulugan ang paraan at punto ng artikulasyon. Ang paraan ng artikulasyon ay tumutukoy sa kung paano natin binibigkas ang mga tunog o paano dumadaloy ang hangin mula sa ating bibig o ilong habang nagsasalita. Ibig sabihin, ito ang paraan ng pagpapalabas ng tunog sa ating katawan. At narito naman ang iba't ibang paraan ng artikulasyon. Una, pasara, pailong, pasotsot, pagilid, pakatal, at malapatinig. Ano naman ang punto ng artikulasyon? Ang punto ng artikulasyon, ito naman ay tumutukoy sa kung saan nagaganap ang paghaharang o paggalaw sa loob ng bibig kapag bumibigkas ng tunog. At narito ang mga punto ng artikulasyon. Una, panlabi, pangngipin, panggilagid, pangalangala, at glotal. Ang letrang P ay walang tunog na isinasaad sa paraan ng pasara at sa punto ng panlabi. Halimbawa, Papa, Pasko, Padre. At ang letrang B naman ay may tunog na isinasaad rin sa paraan ng pasara at sa punto ng panlabi. Ba, 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 babae, baduy, banyo. At ang letrang M naman ay may tunog na isinasaad sa paraan ng pasotsot sa punto ng panlabi. Halimbawa, mama, maharlika, mahal. Ang letrang T naman ay walang tunog na isinasaad sa paraan ng pasara at sa punto ng pangngipin. Halimbawa, tatay, tatlo, tangke. At ang letrang D naman ay may tunog na isinasaad sa paraan ng pasara at sa punto ng pangngipin. Da, da. Halimbawa, dahon, dragon. At ang letrang N naman ay may tunog na isinasaad sa paraan ng pailong at sa punto ng pangngipin. Halimbawa, nanay, nayon, ngayon. Ang letrang S naman ay walang tunog na isinasaad sa paraan ng pasotsot at sa punto ng panggilagid. Halimbawa, susi, sasakyan, sasamahan. At ang letrang L naman ay may tunog na isinasaad sa paraan ng pagilid at sa punto ng panggilagid. Halimbawa, lamon, lalawigan, lakbay. At ang letrang R naman ay may tunog na isinasaad sa paraan ng pakatal at sa punto ng panggilagid. Rambutan, relo. Ang letrang Y naman ay may tunog na isinasaad sa paraan ng malapatinig at sa punto ng pangalangala na palatal. Ya. Halimbawa,
yaya, yaon. Letrang K naman ay walang tunog na isinasaad sa paraan ng pasara at sa punto ng pangalangala. Halimbawa, kalabaw, karayom, kawayan. At ang letrang G naman ay may tunog na isinasaad sa paraan ng pailong at sa punto ng pangalangala. G, g, g. Halimbawa, gamot, gamit, gagamba. At ang letrang nang naman ay may tunog na isinasaad sa paraan ng pailong at sa punto ng pangalangala. Hmm, hmm, hmm. Halimbawa, ngipin, nganga. W naman ay may tunog na isinasaad sa paraan ng malapatinig at sa punto ng pangalangala na velar. Wa, wa, wa. Halimbawa, walis, watawat, wala. Ang glutal naman ay walang tunog na isinasaad sa paraan ng pasara. O, o. At ang letrang H naman ay walang tunog na isinasaad sa paraan ng pasutsot at sa punto ng glutal. Ha, ha. Halimbawa, hayop, halaman. Ngayon naman, tayo ay dadako sa mga ponemang katinig. Ang mga ponemang katinig ay ang mga tunog sa patinig sa wikang Filipino. Ito ang mga tunog na malayang dumadaloy sa bibig kapag binibigkas, walang harang o sagabal mula sa ngipin, dila o labi. Ang letrang A na nasa ayos ng dila na mababa at sa bahagi ng dila na sentral, ito ay binibigkas na A, ama, araw. At ang letrang E naman na nasa ayos ng dila na gitna at sa bahagi ng dila na harap, ito ay binibigkas na ewan. At ang letrang I naman na nasa ayos ng dila na mataas at sa bahagi ng dila na harap, ito ay binibigkas na I. Halimbawa, ilaw, iniwan. At ang letrang O naman na nasa ayos ng dila na gitna at sa bahagi ng dila na likod, ito ay binibigkas na O. Halimbawa, oras, okra. At panghuli, ang letrang U na kung saan nasa ayos ng dila na mataas sa bahagi ng dila na likod, ito ay binibigkas na O, U. Halimbawa, utak. Ngayon ay natutunan natin ang tungkol sa ponemang patinig at katinig, kung ano ang mga ito at kung paano ito binibigkas ng tama. Sana ay makatulong ang video na ito para mas malinaw nating maunawaan ang mga tunog ng wikang Filipino. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.